magandang hapon po. Prats natin yan, sis, sa simbahan. Nandito rin pala. At saka... Hello. Mga huwa natin. Nawawala. Ayan. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Masaya po kami na makababa this time na merong dalang biyaya maski pa paano sa atin po mga kasamahan sa grupo. No? Dalas alam ko, nakikita ko, nagme-meeting tayo, kulang sa silya, kulang sa mesa, mainit, wala tayong tent. Minsan may namatayan, no? Ito po yung mga makakatulong. At inassure po tayo ng mahal na mayor, initial pa lang to. Alam po namin yung mga request nyo, 100, 200 yung iba. Pero ito, initial po. Binigyan muna lahat, miski pa paano paunti-unti. Kaya, we're hoping na sa mga susunod na mga araw, nadadagdagan po ito para mas malaki po yung mas scope na makagamit sa inyong mga organizations. No? So, yun lang po. Bati lang po kami. Maya-maya po nandun si Mayor Vico Soto para i-turn over po yung mga bigay po ng pamahalaan. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless all of you. Ayan, maraming salamat po. Konsi Eric Gonzalez. Siyempre po, tawagin na po natin ang kapitbahay at ang pride ng Bamba, Konsi Walter de los Santos. Thank you, Mari Grace. Magandang hapon po sa lahat na buo ng mga opisyalis ng 18 na HOA. Ayan. At siyempre sa ating mga kagawad na namin dito, si Raymond, si Bianca, si Darwin, si Kagawad Let, Kagawad Julius, si Kagawad Julius. Ayan, dito. At siyempre po, yung ex-boyfriend ko na dito, si Rodel sa Bangugo. Kaya alam niyo po, alam ko matagal na po natin itong request. No? Kada makakasalubong ko po yung mga HOA dito, ay sinasabi na sa niya yung request, yung tent. Ako na po ay humingi rin na po mali, no? Na mayroon po mga delays. Pero ang kagandahan po dito, no? At ito po i-emphasize ko, no? Lagi, kahit sa po kami magpunta, meron mang delays. Pero ang kagandahan at ikaka-proud po nating mga Pasigueño, nagkaka-delay man, ibig sabihin, sumusunod tayo sa proseso at wala pong korupsyon sa Pasig City. Yan po, di ba? Kasi sa panahon ngayon, ang dami pong lumalabas na kung ano mga balita. No? Ako po magsasabi sa inyo, pag natiwalaan niyo po ang isa pong tigabambang, ako po ang nagsasabi sa inyo, bilang po ako ang majority floor leader ng ating konseho, ako po magsasabi sa inyo, dumadaan po tayo sa proseso at ang totoo po talaga, napakagaling po ng ating mayor, no? Bukod sa napakagwapo na, napakalinis po ng pamamahala. Kaya palakpakan po ng ating mayor. Kaya kami meron man po tayo mga delays po po sa inyo. Ang importante po doon, ginagawa po natin ng paraan. Hindi po minamadali. Minsan po, pag minamadali po at natatanggap natin, nakakatakot din po talaga, no? Baka mamaya po, hindi rin po tama ang proseso. At mabalik po tayo doon sa iniiwasan natin na hindi po tama at nagkakaroon po ng korupsyon. Ini-emphasis ko po yung korupsyon dahil lagi ko po yung pinapaalala sa ating kapitan, no? Sa ating kapitan na Rodel Samaniego. Kaya mo na, alam ko dahil bago ka pa lang, minsan frustrate ka, minsan yung mga delay na hindi mo agad na ibibigay sa mga tao. Pero pag natanggap nyo naman, madali kong ipaintindi na kaya po yan nagkakaroon na medyo delay. Napakaganda po na dumadaan po tayo sa proseso. At ito po, very evident po sa mga binababa po na matatanggap nyo ng mga upuan at mga lamesa. Very evident po, no? Na talaga po na ipapatupad po ang isa pong ordinansa na ang main sponsor po ay ang ating palakpakan po natin kong Sir Eric Gonzalez, ang anti-EPAL. Wala po dyan nakapangalagay na pangalan ng kahit sino pong politiko. Wala po nakalagay dyan ang pangalan ni Mayor Vico, ni Vice Lodot, ni Congressman Roman Roto, o kahit ni Volta at ang mga kasama. Dahil yan po, dapat po natin lagi, no, lahat po ng ating tinatanggap mula sa gobyerno, hindi po ito galing sa lahat ng kahit sino politiko. Ito po ay galing sa pera at pondo ng mamamayan. Okay po ba yun? Yun lang po, dumating na rin po yung ating napakagwapong mayor, Mayor Vico Soto, dumating na po.
So, yan po. Sa akin po pagtatapos, kita-kita po ulit tayo. Bambang, I love you, Mama Chuchu. Yan, maraming salamat po, Councilor Volta Del Santos. Na-acknowledge po natin ang pagdating ng ating Mayor Vico Soto. Ayan, tawagin na po natin ang susunod na magsasalita para makapagbigay ng mensahe ngayong hapon ito. Palakpakan po natin, Councilor Kiko Sang. Yan. Para ako mag-beatbox ko na ganito ako, pero hello. Ayan po. Para masuot kita ganito. Una po sa lahat, magandang hapon po sa ating lahat dito sa Barangay Bambang, sa council, kay Mayor, kay Shalan. Hello. Ito, gumagana. Sabi ni Volta, wag ko raw takpan. Hindi inawakan ko. Ayan. Again, kay Ma'am Shalani, on behalf of our Congressman Roman Romulo, si Vice Dodot, on behalf of Vice Dodot, nandito po ang mga konsyal niyo po. Magandang hapon po sa ating lahat. Again, hindi ko na rin po papahabain. Marami pa hong magsasalita. Nabanggit din naman ni Volta ang purpose po nito. Ito po yung mga chairs at mga tents. Naayos nga. Nagagalit naman yung feed dito po ako. Ayan. Chairs, tables, and tents po para makatulong po sa mga programa nyo sa inyong mga komunidad. Nabanggit ni Consi Volta, may content delays po. Pero ang mapapasigurado po namin sa inyo, dumaan po ito sa tamang proseso. Bawat kusig po ng pera ng taong bayan na gamit sa tama sa pag-procure nito mga gamit na to para magamit nyo rin po sa inyong komunidad. Ang inyong 11th Council naman po sa pamumuno ni Vice Dodot, we're always here to support po yung magagandang inisyatibo ng ating mayor, ng ating congressman, at proud to say po na very harmonious yung relationship po namin ng legislative, ng executive, pati po ng ating congressman. Kaya yung mga programa po, mas napag-iisipan namin, mas napaghahandaan. Magpapasalamat din po kami kasi sa unawa nyo rin po na kahit na medyo nagkaroon ng konting delay, hindi po kayo naging impatient, inantay niyo po. We're thankful for your understanding. Again, uulit-ulitin po namin, makakasigurado po kayo na walang korupsyon na naganap sa pag-procure ng mga gamit na to at makakasigurado po kayo na bawat kusing po na pera ng taong bayan na gagamit sa tama sa proseso ginagawa natin sa pamumuno ni Mayor Vico. Again, good afternoon po sa ating lahat sa Bambang. God bless po. Bago po pala natira ito, magbabago na po ako. God bless. Ayan, muli po maraming salamat po, Councilor Kiko Rusta. At muli po, ina-acknowledge po natin ang pagdating ng may bahay ng ating Congressman Roman Romulo, si Ma'am Shalani po. Magandang hapon, ma'am. Ang susunod na magsasalita ngayong hapon ito, ang ating very energetic na Councilor Paul Santiago! Magandang hapon po sa ating lahat ng Barangay Bambang. Ayos na po ba tayo? Okay po mo? Kahit maingat, okay po? Tingnan natin, hebe! Yan, okay po tayo. Magandang hapon po, Mayor Vico, kay Ma'am Shalani, sa ating mga kasama dito sa Barangay Captain Rodel Samanyaygo, at sa kanyang mga kagawad. Magandang hapon po. Salamat po at nandito po kayo ngayon to participate ng ating mga buo.
meron po request at i-iwawas po natin dito sa Bambang. At tulad nga po sabi ng mga kasama ko, pasensya na po sa delay. Pero, ito naman po, sigurado naman po nakakarating. Tama po? Kaya po naman ito ay para lang po formalize ang pag-turn over po ng ating mga request. Ngayon, sana naman po, ito po ay magamit po natin sa mga okasyon po ng bawat hawa. O yung mga kailangan po natin ilusad na programa sa kanila po mga lugar. Ngayon po, may mga request din kayo. Bukod po dito sa mga gamit na hinihingi po natin, mapaanong aspeto, sisiguraduhin lang po namin ang inyong pamahalaan ay susubukan po namin makamit ang inyong mga request. Na kami po ay makatulong po na kayo din po ay maging excellent sa inyong mga lugar. Muli po, kami po ay nagpapasalamat at magandang hapon po ulit para ngayon mo. Ayan, maraming salamat po, Councilor Paul Santiago. At tawagin po natin para bumati din po sa atin ang may bahay ng ating Congressman Roman Romulo, Ma'am Shalani Romulo. Hello. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Mula po sa ating Congressman Roman Romulo, pasensya daw po at siya po ay nasa session na sa Kongreso. Sa ating pong kapitan, Cap Samaniego, Councilor Pao, ang taas ng energy ni Pao, Councilor Tito, Councilor Eric, Councilor Volta, sa ating pong mga barangay kagawad, at syempre po sa ating Mayor Vico Soto. Sabi nga po nila, anuman po ang kanila pang pwedeng ibigay sa inyo, basta po dadaan sa tamang proseso, approve na po yan sa ating Mayor at sa ating Vice Mayor at sa ating City Council. At sabi naman po ng ating Congressman Roman Romulo, ang kanyang opisina po ay bukas po para sa inyo kung ano pa po ang pwede natin maitulong. Wag lang daw po love life, wag lang daw po pambayad sa utang. Pero kung ano pa man po, pipilitin po natin na makatulong pa po sa ating mga kailangan. At sana itong mga lamesa, itong mga upuan, sana magamit po natin sa masasayang okasyon at sa mga programa po ng bawat huwa sa ating barangay. Muli, mula po sa ating Congressman Roman Romulo, magandang hapon po at mabuhay po ang barangay namin. Maraming salamat po, Ma'am Shalani. At syempre po, bigyan po natin ng pagkakataon para makabati at makapagbigay ng mensahe ang pinakamamahal na barangay captain ng Bambang, Cap Rodel Samaniego! In behalf po of Barangay Bambang, Mayor, Congressman Ma'am Shalani, kay Vice Dodot, and the rest of the City Council, maraming salamat po sa pagkalinga sa Barangay Bambang. Kung matatandaan niyo po, last time, nagkaroon tayo ng bagyo. Nandito pa rin po sila Mayor, sila tumulong po sa atin. Hanggang ngayon po, kinakalinga tayo ng ating City Council, ni Mayor, ni Vice, at ni Kong. Kaya po, ayan po, dumating na po yung mga na-request natin, medyo natagalan lang. Pero ayan na po yung request dahil sa totoo po, kapag nasa proseso yung pag-purchase ng mga gamit, talaga po medyo matagal. Kaya sana po maintindihan nyo. Yun lang po, maraming salamat po sa pagpunta at pagbisita sa aming barangay. Thank you very much po. Ayan, maraming salamat po, Cap Rodel Samaniego. At syempre, hindi na po natin patatagalin, tawagin na po natin para makapagbigay ng mensahe ang mahusay na Mayor, Mayor Vico Soto! Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Punong-puno ng energy dito sa Bambang, ano? May dala pang fans club si Cap Rodel. Nasaan po yung mga fans club ni Cap Rodel? Kap, maraming salamat. Alam niyo yung kapitan po ninyo, medyo mahiyain lang po yan, pero masipag po talaga. Katunayan, ako araw-araw ako bukod sa Oplan Kaayusan, araw-araw din po ako nag-iikot sa Pasig. At sa ilang taon ko na pong nag-iikot. First time po, ilang taon na 10 taon na rin po ako nag-iikot na almost every day. At first time po na may naabutan akong kapitan na kung saan ko lang nakakita. Yan si Cap Rodel, madaling hanapin na kapitan.
Siyempre sa ating mga kagawad, sa ating mga barangay staff, maraming salamat din po sa inyo. Patuloy lang po nating palakasin na ugnayan ng ating pamahalaang lungsod, pamahalaang barangay, at siyempre lahat po ng samahan, mga HOA, iba pang mga grupo na represented ngayong hapon na ito. Alam niyo, naghanda po ako ng mensahe. Kaso tinitingnan ko po yung mensahe ko pang 3 oras. Kaya sabi ko, hindi ko na mabasahin. I-CM ko na lang po. 5 minutes na lang po. Imbis na 3 oras. Marami pa naman tayong pagkakataon para magkwentuhan, ano? At may isang pakiusap lang po ako sa inyo. Kasi nung isang linggo, o last week, hindi ko maalala kailan, mga last week, may nag-text sa akin. Sabi sa akin, Mayor, congratulations. Sabi ko, bakit congratulations? Ano ba nangyari? May nakuha ba akong award? Wala naman. May ano ba nangyari? Nag-graduate ba ako? Parang matagal na yun. Tinanong ko, bakit po? Ano pong nangyari? Bakit congrats? Sabi, napanood ko sa YouTube, kinasal ka na daw. Sabi ko, hindi po totoo. Hindi po totoo. Kaya, inikayat ko po ang bawat isa, no? Yung fake news na yun siguro nakakatawa lang. Mali pa rin kasi hindi totoo. Dapat hindi kinakalat pag hindi totoo, di ba? Yun, medyo nakakatawa lang. Pero meron din kasing fake news na hindi nakakatawa. Meron din pong fake news na talagang siguro dahil sa politika o kung ano man, di ko alam kung ano mga intention nila. Di ko alam kung anong nasa puso, nasa isip nila. Basta nakikita natin, minsan may mga lumalabas na fake news na alam naman po natin kung saan nanggagaling. Katunayan, may makikita, di ba, minsan may mga vlogger ko-cover sa atin. Yung iba, akala sa, pero ito mga, sila po pwede magsabi, mga independent yung mga yan. Pwedeng mag-cover yan kahit kanino. Pero pag tinignan nyo yung mga page nila, kahit minsan sa PIO, minsan napapasukan po sila at yung PIO natin ng mga, sabihin na natin ang diretsyo, mga troll, mga hindi totoong tao, o minsan totoong tao pero bayan. Diba? Alam po natin yan. At alam mo, nung konsyal ako, at lalo na nung nalaman ng iba na tatakbo ko mayor, marami pong lumapit sa akin ng mga grupo na nag-aalok ng kung ano-ano, nagbibigay, may package po kami na ganito, Konsi, konsyal pa lang po ako noon, may package kami na ganito, Konsi, sa halagang 1 million pesos, ganito yung bilang ng number of like sa Facebook, ganito yung bilang ng comment na ibibigay sa mga page nyo, at ganito yung pwedeng pag kami mensahe, pero syempre hindi natin pinatulan yung gano'n kasi labag yun sa prinsipyo natin. Pero maaaring hindi siya labag sa prinsipyo ng ibang tao. Kaya ang hinihiling ko po sa ating lahat ay maging maingat lang po tayo. Maging mapanuri tayo, lalo na pag sa Facebook o kahit minsan nababasa kung saan-saan, maging maingat lang po tayo. Dahil tayo po sa ating lokal na pamahalaan ngayon, binuksan po natin ang ating pamahalaan para makita yung magandang ginagawa, pero pati yung kakulangan, hindi po natin tinatago. Yan po ang kagandahan po sa ginagawa natin. Binuksan natin, transparent po tayo. May magandang nangyayari, pwede tayong mapurit. May pagkukulang, pwede tayong punahin. Hindi po tayo nagtatago, hindi po natin pinagtatakpan. Minsan sa akin pa nga nanggagaling, sa akin yung pa nga nalalaman pag may pagkukulang ang ating pamahalaan. Hindi tayo takot sa ganun. In fact, sa totoo po, ako mismo nag-i-encourage. Kasi ako po, nung hindi pa ako politiko, galing din ako sa civil society group, galing din ako sa hanay ng NGO. Kaya talagang paniniwala ko, dapat ang taong bayan, ang mamamayan, bukas ang pamahalaan sa atin. Na pag may feedback tayo, maganda man o hindi, bukas tayo. Pero, magkakaproblema lang tayo pag nahaluan ng kasinungalingan. Okay lang yung pagpuna, okay lang yung kritisismo, pero pag nahaluan na ng kasinungalingan, hindi totoong mga balita, yun po problema. Kasi nagiging nalilito yung ibang tao, aminin natin, minsan may nadadala po talaga sa ganyan. Minsan, ang hirap makita kung ano ba yung totoo sa hindi. Kaya, yan lang po, nihikayat ko po ang bawat isa na maging maingat at mapanuri. At sana po, kung maaari po, pag may nakita tayo na alam naman natin, hindi totoo, huwag na natin ikalat at i-correct natin kung kaya po natin. Yun lang naman po, nabanggit ko lang kasi talagang siguro nasa panahon po yan. Kung yung chismis ay tungkol lang sa kinasal ako o girlfriend, wala naman problema, hayaan ko na yun. Pero minsan kasi nakakasama o nakakagulo ng isip ng tao. Pero alam nyo,
Sinasabi ko lang yan dahil syempre kailangan natin laging pinapaalala yan. Di lang naman sa Pasig problema yan, sa totoo lang. Nakikita naman natin sa buong Pilipinas talagang naganap yung ganyang klaseng sistema. No? Pero ako po, talagang sa experience ko, sa karanasan ko po dito sa lungsod ng Pasig, ang mga mamamayang Pasigenyo, matatalino eh. Alam po nila pag nakita nila, hindi, ano lang yan, politika lang yan, o hindi totoo yan. Mapanuri ang mga Pasigenyo. Kaya di naman tayo nag-aalala sa ganun. Sana patuloy po ninyong suportahan ang inyong lokal na pamahalaan, hindi para sa akin, hindi para kay Kong Roman or kay Vice Dodon, kundi po para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating lungsod. Tuloy-tuloy lang po tayo. At bago ko po makakalimutan, siyempre papasalamatan ko din ng ating City Council dahil lahat po ng ginagawa ko ay sa tulong kaakibat po natin ang ating sanggunian panlungsod sa pamunan ni Vice Dodon. Mga konsi, maraming salamat po sa inyo. At siyempre kay Kong Roman, di ba? Kung hindi sa tulong ni Kong Roman, marami tayong hindi magagawa. Pati yung bagong gawang multi-purpose, yung sa Alfonso, talagang si Kong Roman po, ang dahilan. Bakit po? Marami rin tayong nagagawa mga ganyan dito sa lungsod ng Pasig. Missionary, paabot na lang kay Kong, pasasalamat po namin. At bilang panghuli, nakakalimutan pa po ako. May mga sino po dito galing sa HOA, mga HOA po. Hindi, halos siguro more than half galing sa HOA po. Baka sa HOA po ninyo, o baka sa mga katabi po, o mga kapitbahay po ninyo, baka may mga area pa po tayo na may mga request na drainage. Kung hindi pa po napagawa o hindi pa po naisalang, ibig sabihin, malapit nang gawin, o may kontrata na, o kaya nagsisimula na, kasi sa buong Pasig, halos lahat talagang napapagawa na. Kung hindi pa po napapagawa sa inyo, ibig lang po sabihin nun, may problema pa po sa lupa, hindi pa nata-turn over sa city government. Yan lang talaga yung number 1 na dahilan. So makipag-ugnayan tayo sa Land Management Office para mapaayos na po natin, para magawa na po natin. At hindi nyo na rin po bayaran yung amilyar pag na-turn over na siya sa city. Patulong na lang po doon na para po yung mga area ma-identify po natin, ay pag-ugnayan tayo sa lokal na pamahalaan. Thank you, Cap Rodel. Thank you sa mga HOA po natin. Muli po, yung natitirang 2 hours and 55 minutes sa mensahe ko, sa susunod na lang po. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Thank you po. Ayan, maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Wala na pong aalis sa upuan. Sila na po ang lilipat para sa picture po natin. Maraming salamat po. Ayan. Okay, ready? Tingin po tayo sa camera. Ready? Okay. Okay, camera. Ready, 1, 2, and 3. Ayan, maraming salamat po, Barangay Bangbang, at sa lahat ng mga homeowners, president at members at mga officials. God bless po sa ating lahat. Thank you so much. Yan, magandang hapon. Ayun, magandang hapon po sa inyo. Again, thank you very much po sa pag-over dito at makita po natin na talaga po ginagawa ng pamahalaan lungsod ng Pasig ang lahat para mabigay po yung mga request. No? Ngayon po, nasa Bambang kami. Kanina pong umaga, dalawang barangay na rin po, Bambang and Bagong Ilog and Pineda po yung napuntahan. At sa District 2, halos tapos na po lahat ng mga barangay. So, yun lang na po. Paulit-ulit namin sinasabi, alam naman, matagal na po yung request nito, meron karoon po delay. Pero ang gandahan, ulitin ko lang, emphasis ko, meron man delay. Pero ang importante po, dinaan po sa tamang proseso, sa tamang procurement process, at makakasiguro po kayo, yun lang po lagi pinagdidiinan ni Mayor, wala pong korupsyon na nangyayari pa sa pagbili dito mga gamit na to. So, yun lang naman po, at patuloy po namin yan na babantayan, siyempre, bilang po miyembro po ng konseho. So, yun po, thank you very much, lalo na si Kuya Rolly. Namiss ko to si Kuya Rolly. Kasi may tanong lang ko sa iyo, anong kaugnay po sa
sinabi ni Mayor Vico Soto kanina na maraming troll, ano naman? Ay nako, alam mo yung troll tsaka yung mga bashers, ako lalo noong 2022 nasanay na ako dyan. No? Sabi ko nga, lagi ko binabanggit ito, may pamantayan tayo sa buhay. Sabi ng lola ko, no, lagi kong pinopromote to, binabanggit to, no, nung naalala ko, ito pamantayan sa buhay. Gawin mo lang yung tama at di ka magkakamali. No? At kahit meron pong mga trolls, saka, no, dapat hindi binabanggit. Alam natin, minsan po nakakasakit, sabi nga ni Mayor Vico, maging mapanuri na lang tayo. No? Alam naman natin kung ano yung totoo, yung baseless at hindi. No? Pero alam niyo po, ito wala po tayong gusto lang natin pala. Nalulungkot nga po ako sa mga gumagawa niyan. Kasi kung meron man kumikita ka dahil dyan sa panganyang pamamaraan ng bagay, no? Nakakalungkot ang pinapakain mo sa pamilya mo, hindi galing sa tama. No? Wala po yung pinagkaiba sa ang pinapakain mo ay galing sa nakaw. No, so ang ginagawa mo para po makapaniran ng tao sana po kawawa naman din yung no. So alam ko naman sa mga trolls at baka minsan yan lang siguro ang alam nilang hanap buhay, pero alam ko darating din po ang panahon. Babawi yung mga trolls na yan, babawi yung mga mga fake accounts na yan, at gagamitin nila yung kahusayan nila dun sa pagpapalaganap ng social media sa kabutihan. Wala pong pinagkaiba yun Same same lang din na matatanggap. Pero pili sana sila yung sa mga magaganda. At yun na lang po ang tanging chance natin. No? Sabi ko nga, nakakalungkot ang buhay para nasa social media ng buhay natin. No? Pero eventually, katulad dito mga magigiting natin, bagitin ko na yung Bravo News, yung Pasig News Update, itong vlog ng Pasig, yung iNews, syempre, kapag po yan, ginamit po natin sa tama. No? Kayo tuloy-tuloy. Kayo po ay magiging pakinabang sa wala. Kaya saludo po sa lahat ng mga mahuhusay na vloggers dito. At sa mga trolls, sumama na kayo sa amin dito. Ipalaganap natin yung magagandang balita, yung mga fake news saka na yun. Pag may basihan, okay sabi nyo. No? Pero pag walang basihan, maniwala po kayo, mas masarap kasama ang nasa tamang daan kaysa po sumama kayo sa alam nyo naman, kayo mismo nakakaalam na wala pong basihan ang mga binamagit. So, yun lang po. Thank you very much sa lahat ng mga vloggers. Alam nyo naman, ako video man din ako dati. No? Gusto ko i-share sa inyo lang. Ako po mismo nagsasabi. Alam nyo to, kung sinong grupo kayo. Nung nasa Toro pala ako, TPMO, may lumapit sa akin na dyaryo. Lalagay lang daw yung pangalan ko, yung report, pero magbabayad ako lang. Natatandaan mo, minura ko po at pinalayas ko. Sabi ko bilang media man dati, nakakalungkot. No? Ang tagal ko po sa industriya. 20 years po ako nasa industriya, please wag po. Kaya itong mga vloggers na nandito, alam ko, nandito kayo para patunayan kung ano yung katotohanan, kung ano yung mabuting balita. Napahaba na ako. Pero again, thank you very much sa mga magagaling at mga gwapong mga vloggers. Wala si Luwan, kaya wala yung maganda. Pero at least, puro gwapo yung nakaharap ko dito. Thank you. Dito tayo. Bilis mo. Ay?
lang ako.